Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Edwin and welcome sa isang bagong episode ng Edwin Tan Podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga pelikula, libro, buhay at kung minsan pati yung mga sugat na matagal na pala nating bit-bit pero hindi natin alam. Today, pag-usapan natin ang isang klasikong pelikula na siguradong tumatama sa puso. The Joy Luck Club, directed by Wayne Wang at pinagbidahan ng napakagaling na si Franz Nguyen. Kung napanood niyo na to, alam niyo na, hindi ito simpleng family drama. This is a story about mothers and daughters, about generational wounds, about pain that travels across time, at higit sa lahat, pagpapatawad at pagkakapalaya. Pero ang tanong, ano ang takeaway nito para sa buhay natin? At ano ang spiritual message na pwede nating bit-bit kahit tapos na yung pelikula? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. 1. Unang aral, may mga sugat tayong minana, pero pwede nating putulin ang cycle. Sa pelikula, makikita natin na bawat ina may sariling pinagdaanan. May tumakas sa abusive marriage, may nagbitbit ng guilt, may nagsacrifice ng freedom, may nagkukubli ng lungkot sa likod ng tapang. At yung mga anak, hindi nila alam yung buong kwento, pero nararamdaman nila ang bigat. Parang ganito rin tayo sa totoong buhay. May mga trauma, fear, insecurity, na minsan hindi atin. Nanggaling sa magulang, o sa grandparents, o sa culture na kinalakihan natin. Pero eto ang maganda. Hindi natin obligasyon i-continue ang cycle. Pwede tayong maging turning point. At yun ang ginawa ng mga anak sa pelikula. Nagsimulang maintindihan ang pinagmulan ng mga nanay nila. At dahil doon, nakahanap sila ng healing para sa sarili nila. Kung iisipin mo, understanding is the beginning of healing. 2. Ikalawang aral. Lahat tayo may sariling silent battles. Yung character ni Franz Nguyen, bilang ina, tahimik lang sa maraming eksena, pero ang bigat ng dinadala niya. Ganon din tayo. Marami sa atin tahimik, pero may pinagladaanan. Hindi mo alam kung yung ngiti ng isang tao ay takip lang pala sa sugat. Kaya ang spiritual insight dito, maging gentle tayo sa isa't isa. Hindi natin alam ang laban ng bawat tao. Sabi nga sa pelikula, to understand someone is to truly see them. At pag nakita mo ang isang tao ng buong buo, hindi mo sila huhusgahan. Mas maiintindihan mo sila. Mas magiging compassionate ka. At compassion, yun ang isa sa pinakamalalim na spiritual practices. Mas malalim pa sa dasal minsan. Kasi ito yung dasal na naipapakita sa action. 3. Ikatlong aral. Kung hindi mo gagamitin ang boses mo, mawawala ka. Maraming characters dito ang nawala ang boses nila, either because of trauma, fear, or culture. At totoo rin yan sa maraming Pilipino. Lalo sa atin, lumaki sa pamilyang may culture ng huwag kang magsalita, magtiis ka na lang, ikasasama yan, huwag kang aaway. Pero the Joy Luck Club reminds us, kapag hindi mo sinabi ang totoo mong nararamdaman, unti-unti kang mawawala. Hindi dahil ayaw mong magpakatotoo, kundi dahil natatakot ka. Spiritually, dito pumapasok ang idea ng authenticity. Ang Diyos or ang universe hindi nag-create ng duplicate. Unique ka, may kwento ka, may voice ka. At kapag ginamit mo yung voice na yon, nagiging blessing ka sa ibang tao. 4. Ikaapat na aral. Forgiveness is freedom. Pero ito ang pinakamalalim na mensahe ng pelikula para sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglibre sa ginawa sa'yo. Ito ay paglibre sa sarili mo. Yung mga anak sa movie, hindi nila fully ma-express ang sarili nila dahil may galit, tampo, at mga hindi nila maintindihan na expectations ng mga nanay nila. Pero nung unti-unti nilang nalaman ang kwento, yung pain ng mothers, yung sacrifices, nagbago sila. Hindi dahil nawala yung sakit, pero dahil nauunawaan na nila. Understanding leads to compassion. Compassion leads to forgiveness. Forgiveness leads to freedom. Kung spiritual perspective, forgiveness is the doorway to peace, and peace is the natural language of the soul. 5. Ikalimang aral. Ang pinapasa natin ay hindi lang trauma, kundi lakas. Marami sa pelikula ang nagsasabing, I want you to have a better life than mine. Pero minsan, napapasa rin natin yung fear, pressure, expectations. Yet, at the end of the film,
makikita mo na hindi lang trauma ang naipapasa, pati courage, wisdom, perseverance, and love. Sa buhay natin, ganun din. Kung may anak ka, o pamangkin, o kaibigan, lagi kang may naipapasa. Ang tanong, ano ang gusto mong ipamana sa kanila? Fear? O strength? Shame? O compassion? Sarili mong takot? O sarili mong pag-asa? 6. Ika-6 na aral. Kapag naintindihan mo ang pinanggalingan mo, mas makikilala mo ang sarili mo. Ito ang essence ng buong pelikula. Ang anak, hindi kompleto ang identity hanggat hindi niya alam ang root. At ang mother, hindi buo hanggat hindi niya na ipapahayag ang truth niya. Ganon din sa atin spiritually. The journey inward is also a journey backward. Kailangan nating balikan ang kwento natin, yung childhood wounds, yung fears, yung beliefs na tinanggap natin as truth. Doon mo malalaman kung bakit ka ganito mag-isip, ganito mag-react, ganito magmahal. And when you know your origin story, pwede mo nang piliin ang ending mo. Pangwakas na mensahe. Kung may isang linya akong gustong iwan sa inyo mula sa The Joy Luck Club, ito yon. We all come from pain, but we are not meant to live there. We are meant to grow. We are meant to heal. We are meant to love. We are meant to become who we truly are. If this episode touched your heart, share it with someone who needs a little gentleness today. Kung nagustuhan nyo ang kwentuhan natin ngayon, please like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast dito sa YouTube, TikTok, Facebook, at Spotify. At sa lahat ng nag-like, nag-share, at nag-subscribe na. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang podcast na ito. Hanggang sa susunod, ingat kayo, mahal kayo ng may kapal, at tandaan, healing is possible, and you deserve it.